So ayan, good day everyone. At sa araw na ito, ituturo ko naman sa inyo ang mga keyboard shortcuts. So, ihanda nyo na ang inyong laptop or computer at tsaka para masimulan na rin natin. So, okay, unang-una, buksan natin. Magbukas tayo ng Google at tsaka Microsoft Word. Una-una, aralin natin ang shortcut ng copy. So, ayan, lakihan lang natin ang ating Microsoft Word. So, ang shortcut ng copy ay Control C. So, punta tayo sa ating Google Chrome. Ayan, kukuha tayo dyan. Halimbawa, ayan, paano? Ano ba? Okay, try natin. Ah, paano bang magmahal? Charot, yun lang. Paano bang magmahal? Wala akong ibang maisip ngayon. So, ayan, yan, paano bang magmahal? Punta tayo dyan at gusto natin kopyahin ng kanyang lyrics. So, um, halimbawa, gusto natin kopyahin yung title muna. So, highlight lang natin. Tapos, Control C. CTRL C. Okay? Highlight, CTRL C. Control C. Yan. Yan. Control C kayo sa inyong keyboard. At uh, punta tayo doon sa ating Microsoft Word. Ayan. Control is equals to copy. So, ayan. So, next naman, CTRL-V or Control-V. Yan ay paste. So, balik tayo doon sa ating Google Chrome. Di ba kanina, kinontrol C na natin yon. Control C, nakakopy na. Control V naman, CTRL, V. Oh, pindot niyo yung ano nyo. Ito. Punta tayo sa Microsoft Word. Pindutin natin CTRL, V. Control V. Ayan, magpipaste na siya. Nakita nyo? Ayan. Tapos, halimbawa, gusto naman natin kopyahin yung lyrics nun. Balik tayo doon sa ating Google Chrome. Ayan. Kopyahin natin yung lyrics. Halimbawa, ayan. Highlight lang natin. Saan dyan? Hindi naman natin uubusin lahat hanggang practice lang naman tayo. Hanggang dyan lang halimbawa. So, Control C tayo. CTRL C. Tapos, CTRL V. Ayan. Paste. So, ang next naman natin na gagawin ay kung paano naman mag-cut, 'di ba? So, CTRL, ang shortcut ng cut ay Control X or CTRL X. Cut naman siya. So, ayan. Highlight natin ulit. Halimbawa, yan lang. Control X. Ibig sabihin, nawala na siya. Nakat na siya or tinanggal na natin. Okay? Kung sa atin, pag ginupit na natin, cut. That's Control X. Okay? So, yan lang ang pinaka-basic na yan talaga ang pinaka-basic na dapat alam natin sa ating computer or laptop. Yan yung isa sa mga pinaka-basic or isa sa mga pinaka-importante pero isa sa pinaka-mabilis din na na paraan para bumilis tayo gumamit ng ating computer or laptop. Okay? So, ang next naman natin na aaralin ay yung Control Z, CTRL plus Z or undo. So, ang Control Z ay halimbawa, yung previous action mo, gusto mo siyang ibalik sa dati. Halimbawa, yung 'di ba may changes ka na ginawa sa ano mo sa iyong file at gusto mo siyang ibalik. Ibalik mo lang siya one step, one step. Kung depende kung ilang beses ka nag-control Z. So, isang control Z mo, isang action ibabalik niya. Halimbawa, yung ginawa mo kanina na uh, nag-cut ka. Gusto mo siyang ibalik doon. Dati, di ba, nag-cut tayo ng lyrics dyan kanina. Tapos, gusto natin ibalik yung lyrics na yon
i-control Z lang natin kasi nga 'di ba nag-delete, nag-cut tayo. So i-control Z natin, babalik lang siya doon. So ayan, kasi nag-type na kasi ako diyan sa taas. Pag ilang beses mo sa halimbawa isang control Z mo, babalik yan siya or ayan, nag-type kasi ako. So isang control Z ayan, na-erase siya. Dahan-dahan siyang bumabalik doon sa dati. I-control Z na i-control Z mo lang hanggang sa kung saan mo gusto na ayan, sige control Z pa. Gusto ko ibalik doon kanina sa lyrics. So, isang control Z pa ng control Z. I-undo natin ang i-undo. Yan. Yan, ayan, bumalik na siya dyan. Yan, bumalik na siya, di ba? So, kaka-undo natin or control Z or undo. Ayan siya, bumalik na siya dyan sa uh, dati niya. Bumalik na yung sa lyrics niya kanina. So, ayan. Ang gagawin natin dyan, i-ano ko lang, babalik ko lang doon sa may kanina. Yung sa may, meron akong tinype doon lang. Redo ko naman. So, ayan. Ayan. Okay. So, ayan. Na naman natin na text ko ituturo ay ang Control A or ang Select All. CTRL. Select All. Halimbawa, ito namang select all, napaka-effective nito or napakabilis niyang gamitin. Halimbawa, ito ay umabot mo ng 10 page. Halimbawa lang, 10 page. Tapos, syempre, highlight ka isa-isa, ganyan-ganyan, mas matagal. So, ang gagawin natin para ma-select all natin lahat, Control A. CTRL-A. Pindutin nyo sa inyong keyboard, CTRL-A. Ayan, select all. Na-select na siya lahat. So, yan lang siya. Select all ay Control A. Gagawin mo siya kung halimbawa gusto mo i-select lahat ng nasa iyong document. Halimbawa hanggang page 5 yan. So pag kinontrol A mo yan, halimbawa lagyan natin sa ano, lagyan natin dito sa baba din. Sa page 2 ha, para makikita nyo yung ano niya. Ayan. Tapos, tingnan natin yung page 2, control. Ayan. So, i-control A natin yan. Yan, tingnan mo. Control A tayo. Isang beses lang tayo dalawa lang yung pinindot natin, yung control lang at saka A, control A, ayan, nag-select siya lahat. Okay? I hope gets nyo yan. Next naman, alam nyo na yung control A. Next naman, CTRL, B. Yan ay plus B. Yan ay bold. So, CTRL-B or control B ay bold. So, ibig sabihin, imbis na pupunta ka dyan, mabilis na lang siya. Halimbawa yung title, gawin nating bold yan. Highlight mo lang. CTRL, B, Control B. Ayan, bold na siya. Kung halimbawa, gawin naman na siya natin italic. Ito, halimbawa, italic yan. Italicized or italic. CTRL, I. Ayan, type natin ha. Sundan nyo ha sa inyong mga keyboard. CTRL plus I is equals to italic. Okay? So, sundan nyo sa inyong keyboard, control I nyo lang. So, highlight tayo ha. Huwag niyong kalimutan mag-highlight talaga kasi kahit anong pindot nyo ng shortcut keyboard nyo or magsikat, control dyan, hindi naman kayo pala sa inyong highlight. Highlight talaga yan. Ibig sabihin nakaselect ha, may nakaselect. Kasi kung ano yung nakaselect, yan yung magkakaroon ng changes. So, control I. Ayan, italicized na siya. Okay? Control U naman, CTRL-U. Underline. Okay? Underline naman siya. Okay? Halimbawa, ito, select natin to. Ito, gusto natin underline. Ayan. Gusto natin, control, U. Ayan. Sorry naman sa pronunciation. Minsan mali-mali talaga kasi live ito na turo. So, ayan. Naka-ano na siya, naka-underline na sila. Ayan, tinan mo, naka-underline na yan siya. 'Di ba? So, halimbawa, ito gusto natin pwede natin naman kung yan gusto natin i-bold. Halimbawa ito,
yung title niya. Gusto natin naka-bold yan, tapos naka-italicized pa, control I, tapos naka-underline pa, o. So, pwedeng-pwede natin gawin. Okay? Basta, importante, naka-highlight. Okay? Next naman, control S. Ayan. Ito pinaka-importante dito siya sa mga pinaka-importante. CTRL. Kayo may ano kayo, may hula kayo kung ano yung CTRL-S? Ayan. Kung nahulaan yung save, tama kayo. CTRL-S is save. Save. Shortcut siya for save. So, itong file natin, gusto natin i-save, CTRL-S lang natin, CTRL-S. Ayan, Control S, pindutin nyo. Ayan. Ibig sabihin, meron siyang file name. Maglagay ka ng file name mo, halimbawa, ito mga keyboard shortcuts. Yan. Save natin siya. Gusto ko lang mapunta siya sa aking document sa Dell. Or gusto ko na lang doon sa my desktop, halimbawa. Ayan, doon ko siya i-save sa desktop. So, halimbawa ito file name, kung ano yung gustong i-file name, kung boom charat-charat ba ilagay niyo diyan, siyempre pinakaimportante diyan kung ano yung sinulat niyo about yung nasa document niyo diyan para hindi kayo malito, okay? Yan yung file name niya. Tapos save niyo siya kung saan niyo gusto i-save, sa documents niyo ba, ayan. Ito sa computer lang 'to, ito kasi OneDrive 'to, eh. Ito sa documents mo lang halimbawa, 'yan. Diyan sa computer mo, sa documents, sa desktop or sa downloads. Pero usually 'pag ganito naman kasi Microsoft Word, usually sa documents 'yan. Pero sa akin, paiba-iba ako. Gusto ko sa desktop i-save o desktop ako tapos save mo lang. Okay? So, anong nangyari dito? Bakit nagaganyan-ganyan na siya? Ibalik lang natin. Yung tinuro ko kanina, di ba, na ganyan na siya. Hindi ko alam anong nangyari dyan. CTRL, di ba? CTRL, Z. I-undo lang natin para babalik na siya sa gitna. CTRL, Z. Ayan, gamit na natin. Gets. Okay? So, ayan, makikita na natin yan siya. Sa desktop ko yung sinave, di ba? Punta tayo dun sa aking desktop. Medyo magulo ang aking computer. So, minimize lang natin lahat. Ayan, maraming nakabukas. Ayan. So, nakita nyo na, saan na ba napunta yun? Sa desktop ko yung sinave eh. Eto lang siya. Keyboard, shortcuts. Ayan siya. Ay, nakita ko na siya. Ayan lang siya. So, yan ibig sabihin yung purpose ng save. I-save natin siya. Pero, I advise na from time to time, isi-save natin ang ating mga documents. Kasi ayan, baka hindi naka-auto-save. I-on lang natin. Ayaw naman niya. Naka-auto-save. So, dapat halimbawa nakasulat na tayo ng mga kalahati sa bond paper diyan, save tayo, save, save, save. Control S lang tayo, Control S, Control S, Control S. Ibig sabihin para lahat ng changes natin diyan, nasi-save siya. Yung S na ganyan na. So, Control S, save. At ang pinaka-last ko na ituturo sa inyo ngayon ay Control P or print. Halimbawa, siyempre ano pa ang purpose, bakit nagawa tayo ng ganyan, nagawa tayo ng document. Kung gusto lang natin for cloud lang, ibig sabihin, babasahin lang natin siya using our phones or computer, hindi natin kailangan mag-print. So, walang silbi tong print. Pero usually naman, naglalagay tayo dyan kasi gusto natin i-print, lalong-lalo na sa Microsoft Word. So, CTRL, walaan nyo, ano yung ano ng print. Plus, kung P ang sagot nyo, tama kayo. Print. Ayan. So, tama na yun. Control natin, tsaka P. Mangyayari. Ayan, lalabas na ang print options natin. So, ayan. Tuturo ko sa inyo ang copies niya. Halimbawa, gusto ko isang copy lang naman. Tapos, ito, select natin yung ating, kung ano yung ating, halimbawa, anong printer. So, halimbawa, ito yung sa amin. Pero hindi ko kasi nakasaksak, so offline lang yan. Pero pag nakaano yan, nakasaksak yan, magiging ready yan siya, katulad ito, ready, halimbawa. So, yan lang halimbawa. Tapos, pages. Anong gusto mong page i-print? Diba dalawang page yun? Halimbawa, gusto mo, kung hindi mo siya lalagyan, automatic yan, ang pagkakaintindi niya dyan, ipiprint niya yan lahat. Pero kung halimbawa, page 1 lang ang gusto mo, ayan, page 1 lang ipiprint niya. Gets nyo? Sige, page 1 lang halimbawa, or pahayaan mo lang, gusto mo i-print lahat. So, wag mo lagyan ng pages.
Pero kung may specific ka na page na gustong i-print, halimbawa page 2 lang, lagyan mo diyan, okay? Sa number of copies, ano naman default 'yan or automatic 'yan na lahat ng nakalagay diyan 1. Pero kung gusto mo na ang copies na i-print mo ay 10, so diyan sa copies lagyan mo ng 10. Pero usually 1 lang 'yan. Baka mag-print ka ng sobrang dami, so depende na 'yan. Okay. Tapos ang sabi niya dito, ayan, basahin na natin sa baba ha. Ito pa pala, 'wag na 'tong mga print one-sided tsaka collated kasi medyo advanced na masyado 'yan. So dito lang tayo sa portrait, nakapatayo naman yung document natin, so portrait lang natin. Gusto natin nakapahiga, puwede din. Magaganyan, eh, itsura niya, oh, tingnan mo sa gilid, ayan. Magaganyan na siya, oh, 'di ba? So balik lang natin doon sa portrait, Mas hindi na masyado diyan ang tinitingnan lang naman diyan is yung number of copies, pages, at saka yung eto isa sa pinakaimportante kung anong anong klase ng bond paper ang printan mo, okay? Kung gusto mo halimbawa, short bond paper 8.5 by 11, kung long bond paper 8.5 by 13, long bond paper 'yan ha. This is letter, ang ano naman is legal, legal ang long, okay? 'Pag short, um letter ang tawag, letter or 8.5 by 11, short man paper. Long or tinatawag na legal, 8.5 by 13 or pwede din tayo sa A4. So, depende talaga sa'yo kung anong klaseng pagpiprintahan mo. Pero usually lang naman A4, yun na naman usually nakikita ko for now. Ayan, short band paper at saka long band paper. Okay? So, kung okay na yan lahat, pindutin mo lang itong print. Oh, tapos magpi-print na 'yan siguraduhin niyo nakasaksak, ayan nga magaganyan yan siya kasi nga wala namang nakasaksak. So, ayan lang, oo, 'yan i-ano lang natin, i-okey lang natin diyan kasi wala hindi naka-attach ang aking, um, print. Pero kung gusto niyo dun ng step by step dun sa paano mag-print, puwede lang kayong mag-comment diyan, tuturuan ko kayo kung paano nga ba doon ah, paano ba mag-print. Mas kung gusto niyo ng mas, i-explain ko pa, puwedeng-puwede naman. So, for now, ito lang muna. So, ayan, ito lang lahat yung aking, i-ano sa inyo, ituturo muna. Okay, abang na lang kayo sa mga next video. So, copy, Control-C, ayan, Control-C, C as in cat, hindi Z, okay. Control-C, okay. Tapos Control-V paste, Control-X cut, Control-Z undo, Control-A select all, Control-B bold, Control-I italic, Control-U underline, Control-S save, and Control-P print. So, ang tip ko sa inyo, pwede niyong isulat sa inyong mga notebook. Ayan. Or kung gusto niyo nakasulat. Ako mas prefer ko 'pag nag-aral ako nakasulat talaga. Pero 'pag gusto niyo naman na diyan lang sa inyong, computer, ayan. Diyan lang sa inyong computer, i-save niyo lang 'yan. Click niyo lang, i-save niyo lang, Control S. Ayan. Kung gusto niyong balikan kung saan niyo sinave, puntahan niyo lang doon at doon niyo na lang i-review. Okay. So, kung ako as much as possible gusto ko nakasulat, 'yun naman yung preference ko. So, depende sa inyo. Kasi ako 'pag mas naa-absorb ko yung mga tinuturo 'pag nakasulat. So, okay guys, 'pag halimbawa meron kayo ditong walang naintindihan o meron kayong akala niyo parang mabilis lang, i-back niyo lang yung video para masundan niyo ng maayos, okay. I think that's all sa aking, ah tutorial for this sa mga keyboard shortcuts. And that's it for today's tutorial. Thank you for watching. At kung may natutunan ka, huwag mong kalimutan mag-like at mag-follow para sa mas marami pang tech tutorials. Don't forget to subscribe to my YouTube channel and see you sa next video.